Pare, magtago ka muna dyan. Baka dumating si pare mo. Ito ang madalas kong sabihin kay paring Onyok kapag biglaang umuwi ang asawa ko galing laot, lalo na kapag may biglaang lakas ng ulan at hangin. Ako si Margarita. Maaga akong nakapag-asawa dahil na rin siguro sa ito ang mga nakaugalan dito sa aming isla. Hindi ko naman talaga mahal ang asawa ko at wala pa naman sa isip ko noon ang pag-aasawa. Pinagkasundo lang kami ng mga magulang namin noon dahil na rin sa pagkakautang ng mga magulang ko sa mga magulang ni Pido. Si Pido ay halos isang dekada ang tanda sa akin. Sa edad niya na 30 noon, pinagkasundo kami hanggang sa makasal. Tatang, ayoko po talaga mag-asawa pa. Gusto ko pa mag-aral. Margarita, para sa ikabubuti mo rin ito. Kaysa naman matulad ka sa ibang mga babae dyan na nabuntis na lang na walang asawa. Nakakahiya, lalo na sa angka natin. Itatakwil ka nila. Pagmamatigas ni tatang noon. Kaya maging sinanang, natutol din, ay walang nagawa, kundi sumunod na lang din. Mabait at responsable si Pido. Tingnan mo naman, kahit pinata pa, ay nakapagpundar ng 2 bangkang pangisda. Magiging maganda ang buhay mo sa kanya, Margarita, sabi pa ulit ni tatang. Totoo naman, mabait si Pido at masipag. Hindi naman siya pangit. Matangkad nga siya at matikas ang katawan. Kaya lang maitim ito, dahil sunog sa dagat. Lagi kasi itong nasa laot. Mas marami pa nga ang araw na nasa dagat ito kaysa nasa lupa. Kaya nga nang maganap ang kasal namin, talagang bongga sa dami ng handa at talagang gumastos ang pamilya ni Pido sa kasal namin. Maraming binata nga ang naiinggit sa kanya dahil ang isa sa pinakamaganda sa isla ay napangasawa niya. Para nga daw kaming kape at gatas. Kahit kasi nasa isla ako ay maputi ako. Maalaga rin kasi ako sa balat at bihira ako maligo sa dagat. Kahit nakatabi lang namin ito. Nag-iigib pa sa kabilang isla ng tubig si Natatang para sa inumin namin at yun din ang pinapaligo ko. Kahit kasi nasa isla kami nakatira, nakaka-update naman ako sa mga Korean novela. Lalo na nang minsan isinama ako ng pinsan ko sa Maynila. Tinuruan niya rin ako gumamit ng makeup at mag-ayos ng sarili. Kaya simula noon, lagi maarte na ako sa sarili. Kaya naman ang ikinasal kami ni Pido, talagang nag-iigib pa ng tubig sa kabilang isla para lang panligo ko. Maalat kasi ang tubig na lumalabas sa poso namin, kaya hindi rin pwede inumin. Tsaka totoong minahal din ako ni Pido at iginalang. Kahit nga mga pampaganda ko ay binibili niya pa sa bayan. Ang swerte ko naman sa misis ko, ang ganda na, masipag pa, sabi ng asawa ko. Tinutulungan ko kasi siya, lalo na sa pagpapasahod sa mga tao niya at paghahati-hati ng pera na kinita sa pagpapalaot nila. Si Pido kasi ang may-ari ng 2 bangkang ginagamit nila, kaya kahit paano, maluwag din kami sa kabuhayan. Paring Onyok, sasama ka ba? Papalaot kami bukas. Malaking bangka ang dala namin. Siguro mga 1 linggo tayo doon. Pagyaya ng asawa ko sa kumpare nitong si Onyok. Siya rin kasi ang madalas nakasama ni Pido sa laot dahil magkababata ito. Sama ako syempre, kailangan ko rin ng pera. Alam mo na, malapit na ang piyesta dito sa atin. Nakakaya naman kapag wala tayong handa, sabi ni Onyok. Kaya ayan ang madalas na nangyayari. Laging nasa laot si Pido. Sa isang buwan, halos ilang araw lang kami magkasama sa bahay. Kaya naman kapag andito siya, sinusulit ko talaga ang mga araw na kasama ko siya. At yun din ang ginagawa niya dahil halos mapunit ang lambat ko kapag hinihila niya dahil sa lakas itong humila. At talaga namang matutulog ka na nakangiti pagkatapos. Kapag marami rin kasing huli si Pido ay nakakaipon din kami, tsaka pinaghahandaan din namin ang aming magiging anak. Ano na Margarita, 2 taon na kayong kasal ni Pido, hindi pa rin kayo nakakabuo? Pagtatanong naman ng kaibigan ng asawa ko habang naghahanda sila para pumalaot muli. Parang humina na ata ang tuhod ni paring Pido, sabi naman ni Onyok. Sabay tawanan nila. Hindi naman ako nagkulang sa misis ko, pagtatanggol ni Pido sa sarili niya. Siguro dapat magpatingin na kayo sa doktor para malaman kung sino sa inyo ang may diferensya, sabi naman ni Nano, nakasama nila para pumalaot. Ay nako, ayoko, hindi ako naniniwala dyan, sabi ni Pido. Saka mamaya niyan, kung ano ilagay niyan sa misis ko, tapos nabuntis, pero hindi pala ako ang ama. Papatingin ko na lang yan kay Aling Barang, sabi ng asawa ko. Ito kasing asawa ko, simula pagkabata, dito na sa isla, at hindi mo lang nakatungtong ng syudad. Kaya may pagka-ignorante, at mas naniniwala pa sa mga manghihilot. Tatang, narinig mo ba ang balita sa radyo?
may malakas daw na bagyong paparating. Papalaot pa naman sina Pido. Doon sana sila pupunta sa South China Sea para marami silang huli. Mahina raw kasi dito. Saka ibinibigay na nila sa mga maliliit na mga isda para naman may uwi sa kanilang pamilya. Tanong ko kay Tatang, nag-aalala kasi ako na baka abutan ang grupo ni Pido ng bagyo sa laot. Ayan pala si Onyok paparating. O Onyok, asan si Pido? Huwag na kayo tumuloy pamalaot. Baka abutan kayo ng malakas na bagyo. Pagpapaalala ni Tatang kay Onyok. Tatang, umalis na sina paring Pido. Tumuloy na sila. Hindi naman daw dito sa atin dadaan ng bagyo, sabi nito. Akala ko kasama kanila, tanong ko kay Onyok. Hindi na ako sumama. Si nanay kasi may sakit. Dadali namin sana sa ospital sa bayan. Kaya lang may bagyo nga daw. Nako, wag naman sana tumuloy ang bagyo. Baka mapahamak ang asawa ko, sabi ko pa. Huwag kayong mag-alala kina paring Pido, saka mga kasama niya. Mga taong dagat yon. Hindi pa nga marunong maglakad yun sila noon. Marunong na sila lumangoy. Saka bihasa sa dagat si paring Pido. Ilang bagyo na ang dinanas namin sa dagat. Pero nakauwi pa rin kami. Dagdag pa ni paring Onyok. Pero kinakabahan talaga ako. Lalo na nang lumakas ang hangin. Kaya nilibang ko na lang ang sarili ko. Nagtahi na lang ako ng mga sarandamit ni Pido. Tsaka gumawa na rin ako ng mga baby dress para kapag nabuntis ako, meron na kaming magamit. Margarita, maganda kayo dyan. Palakas ng palakas ang hangin. Yung mga gamit ninyo i-plastic mo na. Baka tumaas ang tubig. Masyadong malakas ang ulan. Pasigaw ni Tatang sa amin. Habang tumatakbo naman sila ni paring Onyok para tulungan ang iba pa naming kabarangay na iangat at itali ng maayos ang mga bangka dahil sa patuloy na paghampas ng malakas na hangin. Ganun nga ang ginawa namin. Pero halos buong magdamag na malakas ang ulan at hangin kaya hindi kami nakatulog. Pero ang isa sa dahilan kung bakit hindi ako makatulog ay inaalala ko sina Pido. Sana naman ligtas sila. Kinabukasan nga, tulad na nakagawian ko bago pumutok ang araw ay nasa pangpang na ako para salubungin ang asawa ko at ihanda na rin ang mga nahuli lang isda. Margarita anak, tanghali na, mainit na, sumilim ka muna. Baka ikaw naman ang mapano dyan. Baka nagpalipasan ng bagyo sa ibang isla ang asawa mo kaya wala pa sila. Pagpapaalala sa akin ni Nanang. Nanang, nag-aalala talaga ako. Ilang araw na, hindi pa rin sila bumabalik. Okay lang kahit wala silang huling isda. Basta makabalik sila ng buhay. Margarita, may balita na ba kayo kina Pido? Tanong naman ng kapitbahay namin na si Aling Gloria. Kasama rin kasi ni Pido ang asawa nitong si Mang Nestor ng pamalaot ito. Makibalita tayo sa Coast Guard. Pupunta kami ni Tatang doon sa headquarters nila. Sabi naman ni paring Onyok, baka meron nakakita sa kanila o kaya naman nasagip sila. Sabi pa ni Tatang, sa lakas po ng bagyong dumaan sa atin, kahit na mga malalaking bangka, kahit ang mga gamit namin ay hindi umubra. Sabi naman ng Coast Guard kay Tatang, mag-aantay na lang po tayo. Baka naman nagpalipas lang ng bagyo sa ibang isla. Dagdag pa ng Coast Guard personnel. Sana nga po sir, sabi naman ni Tatang. Kaya wala na kami nagawa kung hindi mag-antay sa pagdating ng asawa ko. Pinagkasundo man kami at hindi ko man mahal noon si Pido. Pero dumating ang pagkakataon na natutunan ko na rin mahalin ito. Lalo mo pala malalaman na kailangan mo ang isang tao kapag wala na siya at hindi mo na siya nararamdaman. Margarita, halika na, kakain na tayo. Pag-aanyaya sa akin ni Nanang. Sige po, mamaya na ako. Wala akong gana. Habang nakatanaw pa rin ako sa dalampasigan na halos isang buwan nang hindi nagpaparamdam ang asawa ko. Ramdam ko na talaga ang pagkawala niya. Mare, lakasan mo ang loob mo. Darating din yan si pare. Ito naman sabi sa akin ni paring Onyok na parati nagpapalakas ng loob ko. Siguro kung hindi lang nagkasakit si nanay, baka kasama rin ako doon, sabi ni Onyok. Maswerte ka pa rin Onyok at ginabayan ka ng mga ninuno natin at hindi ka nakasama sa kanila, sabi naman ni Tatang. Pero labis talaga ang lungkot ko at unti-unti ko nararamdaman ang pagkukulang ng asawa ko. Kung dati, kahit isang araw sa isang linggo ay nakakasama ko ang asawa ko at nakakapagtabi pa kami na talagang sinusulit ko. Pero ngayon, ang malamig na gabi at hangin na parang sumusuot sa balat ko ay halos hindi ko na makaya. Kailangan ko ng yakap. Yan ang nasasabi ko sa sarili ko habang hindi ako makatulog. Mare, halika. May natagpuan daw doon sa kabilang isla na sirang bangka at mga gamit. Puntahan natin. Baka kina paring Pido yun, pasigaw ni paring Onyok. Pero dahil hindi ako makatulog at mag-uumpisa pa lang sana ako matulog, hindi agad ako bumangon. Inaalala ko kasi ang mga sandaling kapiling ko ang asawa ko.
Kaya manipis na damit lang ang suot ko at hindi na ako nagpang-ilalim na damit. Mare, ulit-ulit ni Onyok. Hindi talaga ako tumayo dahil ang akala ko nandyan si Nanang at si Tatang sa labas. Maaga kasi nagigising yon. Pero nagulat na lang ako na kanina pa pala nakatingin sa akin. Mare, pasensya na. Dumiretso na ako. Wala kasi si Tatang. Akala ko walang tao dito, sabi nito. Ako naman nagulat at nahila ko ang kumot at itinakip ko sa katawan ko. Pero si paring Onyok parang natulala sa nakita. Sige pare, magbibihis lang ako. Si pare naman ay tumalikod na at palabas na ng bahay namin. Pero ako, hindi mapakali. Nakita kay ni pare ang kalagayan ko kanina. Bahala na, sabi ko. Sumakay na kami ni paring Onyok ng bangka at pumunta na sa isla na sinasabing may naligaw na bangkang sira. Papalapit pa lang ako sa bangka. Tumutulo na ang luha ko. Hindi ako pwede magkamali. Sigurado ako sa amin ang bangkang yon dahil nakasulat dito ang pangalan ko sa gilid ng bangka. Napahagulgol talaga ako at napayakap ako kay paring Onyok. Kaya mo yan mare, malalagpasan mo rin ito. Saka dito ako, hindi kita iiwan, habang nakayakap din sa akin at hinahaplos ang likod ko. Dahil sa kasabikan ko sa asawa ko, naramdaman ko ang init ng yakap ni pare. Kaya pansamantalang naibsan ang pangungulila ko sa asawa ko. 6 na buwan na ang nakalipas. Baka tuluyan ang kinain ng dagat ang grupo ni Pido. Pagkasabi naman ng aming chieftain. Kaya nagadaos kami ng pagdarasal ngayon upang kung sakaling nasawi man sila ay maligtas ang kaluluwa nila. Ito ang mga dasal ng mga matatanda habang nag-aalay sila sa dagat upang hindi na muling mangyari ang katulad ng nangyari kina Pido. Mare, may huli kami ni Tatang. Ihawi natin. Ito naman ang sabi ni paring Onyok. Isang umaga nagaling sila sa laot. Si paring Onyok na kasi ang lagi kasama ni Tatang sa laot simula nang mawala si Pido. Natutuwa naman ako dahil kahit paano ay nagkaroon ng kahalili ang asawa ko sa katauhan ni paring Onyok. Palibasa binata at nanay lang ang kasama sa buhay, kaya madalas sa aming bahay nakatambay si paring Onyok. Onyok, wala ka ba balak magpamilya? Baka uugod-ugod ka na, saka ka mag-aasawa, sabi naman ni Tatang kay Onyok. Tatang naman, 30 anyos lang ako, saka hindi ko pa nakakita ang babaeng para sa akin. Ano ba naman kasi ang babaeng hanap mo pare? Tanong ko dito. Siyempre yung mabait, saka maganda, katulad mo. At swerte nga ni paring Pido sa'yo, sabi nito. Sa narinig ko, parang nabuhayin ako ng dugo at naalala ko na naman ang asawa ko. Dahil sa halos 1 taon ng pagkawala nito ay talagang sabik na ako dito. Pare, wala ka nang makikitang katulad ko. Mag-isa lang ako dito sa isla. Papilo akong sabi kay paring Onyok. Oo nga mare, kung pwede nga lang, ikaw na lang. Pahaging nitong sabi. Ako naman medyo namula sa narinig ko. Hindi naman kasi mahirap magustuhan itong si paring Onyok. Bukod sa matangkad din ito, medyo maputi at malaki ang katawan. Nahalatang sanay na sanay din sa paghila ng lambat. Malaki kasi ng kaunti at matangkad si Onyok kaysa sa asawa ko. Para kasi may halong ibang lahi itong si pare. Nasa mga 5'9" ang taas nito at hanggang balikat lang ako nito. Medyo maliit lang kasi ako. Kaya nga kapag ayaw ko tumungtong sa dagat, kapag sasakay ako ng bangka, ay binibuhat ako ni pare na parang baby lang. Mare, malapit na pala ang piyesta dito. Ano pala plano ninyo? Sabi ni paring Onyok. Kapag piyesta kasi, naghahanda ng marami si Pido dahil marami siyang bisita saka mga tauhan niya sa bangka. Wala siguro muna tayong handa ngayon. Siguro konti lang, sabi ko. Magkakatay ako ng kambing, sabi ni Tatang. Kahit wala na si Pido, ay hindi tayo dapat hihinto. Tuloy lang ang buhay at huwag mawalan ng pag-asa, sabi pa ni Tatang. Lumipas pa nga ang mga buwan ay parang nasanay na ako na wala si Pido at si paring Onyok na ang kasama ko, lalo na kapag pupunta kami ng bayan. Mare, matagal nang wala si pare at baka talagang wala na siya. Maaari siguro akong pumalit yan sa puso mo pagtatapat ni paring Onyok sa akin habang nasa dalampasigan kami. Ako man ay tinanggap ko na wala na si Pido. Kung tatanggapin mo ako ng buo ay tatanggapin kita pare, sabi ko naman. Hindi nagsalita pa si paring Onyok at agad niyang inilapat ang labi niya sa labi ko. Ang dating ng lamig ng mga labi ko dahil sa ilang taong pagkawala ng asawa ko ay muling nag-alab ito matapos pag-alaban ito ni pare. Ang kasabikan ko sa asawa ko ay naibunton ko kay pare. Halos walang pagsilan ang aking nararamdaman. Ang dagat na dati ay natutuyo, ngayon ay patuloy na dinidiligan ni pare. Walang pagsidlang kaligayahan na muli ko namang natikman sa pagmamahal ni pare.
At dito namin nagawa sa dalampasigan. Saksi ang mga alon sa aming ginagawa. At sana ay mapatawad ako ng aking asawa, sabi ko sa sarili ko habang nakahiga sa mga bisig ni paring Onyok. Nagpatuloy pa ang ganong ginagawa namin ni pare at patagulang ito. Minsan kapag umaalis si Tatang para pumunta ng kabilang isla, si paring Onyok na rin ang gumagawa ng mga dating gawain ni Pido. Kahit ang pag-iigib ng tubig sa kabilang isla, napupuna naman ni pare ang pagkawala ng asawa ko. May alinlangan pa rin ako. Paano kung bumalik ang asawa ko isang araw? Ano ang gagawin ko? Wala naman kasi nakakita ng bangkay nito. Marami rin kasing kwento dito sa amin na kahit ilang taong nawala sa dagat ay himalang nakaligtas at nakabalik ito. Kung dati ay natutuwa ako sa naiisip ko na babalik ang asawa ko, pero ngayon ay hindi ko na alam. Gusto ko siyang makitang muli, pero paano naman kami ni Pare Onyok? Paano na ang mga ginagawa nito sa akin na patuloy kong hinahanap-hanap? Nagpatuloy pa nga ang ganong ginagawa namin ni Pare at patagulang namin itong ginagawa. Minsan kapag umaalis si Tatang para pumunta sa kabilang isla at mangisda, si paring Onyok na rin ang gumagawa ng mga dating gawain ni Pido. Kahit ang pag-igib ng tubig sa kabilang isla, napupunuan naman ni paring Onyok ang pagkawala ng asawa ko. May alinlangan pa rin ako. Paano kung bumalik ang asawa ko sa isang araw? Ano ang gagawin ko? Wala naman kasi nakakita ng bangkay nito. Marami rin kasing kwento dito sa amin na kahit ilang taong nawala sa dagat ay himalang nakaligtas at nakabalik pa ito. Kung dati ay natutuwa ako na naisip ko na babalik ang asawa ko, pero ngayon ay hindi ko na alam. Gusto ko siyang makitang muli. Pero paano naman kami ni paring Onyok? Paano na mga ginagawa nito sa akin na patuloy kong hinahanap-hanap? Ang pagmamahal ng asawa na walang katumbas ay aking nalalasap kay paring Onyok. Margarita, kung hindi sana nawala si Pido, baka natapos yun na ang pinapagawa niyong bahay, sabi ng kapitbahay namin. Bago kasi nawala si Pido, ay nagpapatayo kami ng bahay na konkreto at matibay na kahit may bagyo ay kayang lumaban. Oo nga po, sagot ko naman. Margarita, ano itong napabalitaan ko na nakikipagmabutihan ka kay Onyok? Totoo ba ito? Pagtatanong ni Tatang sa akin. Hindi naman ako nakasagot sa kanya. Kaya, Tatang, ilang taon na rin wala si Pido. Baka nga namatay na sila. Siguro naman, ito na ang pagkataon ko para muli magpatuloy ng buhay. Kaysa naman mag-antay tayo kung kailan siya babalik. Paano kung hindi na? Sabi ko kay Tatang, kailangan makausap natin ang mga matatanda dito para mapagkasunduan yan at nang matapos na rin ang pag-aantay natin kay Pido at makapagpatuloy ka na rin sa buhay mo. Onyok, kaya mo bang tanggapin ang anak ko? Tanong naman ni Tatang dito. Opo Tatang, mamahalin ko po siya ng buong puso. Hindi lang yan sa salita sinasabi, Onyok. Baka naman kapag nag-away kayo ay sumbutan mo itong si Margarita dahil ikaw ay kanya lamang pangalawang asawa. Sabi naman ng mga matatanda na nag-uusisa sa amin. Paano kung isang araw ay dumating si Pido? Ano ang gagawin mo? Tanong naman ni Kalando, ang pinakamatanda sa amin. Tatanggapin mo pa ba? Dagdag pa nito. Pero ako, walang maisagot dahil ang totoo, mahal ko si Pido at kung nandito siya, siya ang pipiliin ko. Pero sa Onyok ang nagpapaligaya sa akin ngayon, sabi ko sa kanila. Kung ganon, gagawa tayo ng kasulatan na wala na si Pido. Hihingi tayo ng tulong sa mga abogado na ipagpapalagay na patay na ito dahil 7 taon na nakalipas. Kaya ayun nga ang napagkasunduan namin at nagsama kami ni Onyok bilang mag-asawa. Pero iba pala talaga pag lagi mo kasama ang asawa mo. Dati kasi si Pido, bihira lang kami magkasama. Pero iba ngayon dahil si Onyok ay bihira naman pamalaot at talaga naman tuwing gabi ay kasama ko ito at payapa kaming natutulog. Pero may mga pagkataon na namimiss ko rin ang dating asawa ko. Iba-iba rin pala kasi ang mga lalaki. May kanya-kanya silang paraan kung paano nila pasayahin ang kanilang mga asawa. Mga walang hiya kayo, mga taksil. Kaibigan pa naman kita, pero ikaw pala ang agaw sa asawa ko. Kumpare pa kita, bakit hindi ka na lang naghanap ng ibang babae? Ito ang nanlilisik sa galit na sabi ng isang lalaki. Isang lalaki na halos hindi ko na makilala. Tumanda ito, humaba ang buhok, at halos nag-iba na ang itsura nito. Ang dating matikas na katawan nito, ngayon ay parang natuyo na. Margarita, ito ba ang igaganti mo sa akin sa kabila ng pagbibigay ko sa iyo ng buong buhay ko? Ilang saglit lang ako nawala, pinagpalit mo na ako. Paulit-ulit na sabi ng lalaki sa labas ng bahay namin. Kaya tumakbo akong palabas ng bahay para tingnan ito. At, Pido, ikaw, yan ang mga salitang nasabi ko
Akala ko wala ka na, sabi ko. Akala mo, hindi mo lang alam kung ano ang dinanas ko. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung kumusta na ako? Ano ang nangyari sa akin? Sabi pa nito. Ako naman ay halos hindi makapaniwala. Ang mga mata ko ay puno na ng luha, kaya minabuti ko na lapitan ito at yakapin. Patawarin mo ako. Ito ang mga nasabi ko, pero umaatras ito at lumakad palayo. Palayo ng palayo, papunta sa dagat. Kaya sinisigaw ko ang pangalan niya, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa tuluyan nang nawala sa paningin ko si Pido. Margarita, gising, pagsasampal ni Onyok sa mukha ko. Nang idilat ko ang aking mata, totoo na may luha ito. Umiiyak ako, pero panaginip lang pala. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Onyok. Sumisigaw ka at umiiyak. Si Pido, bumalik. Yan ang nasabi ko kay Onyok habang nakayakap sa akin. Pero saglit naman itong bumitaw at sabing hindi na bumabalik ang taong patay na. Sabi nito, pero hindi natin alam kung patay na talaga siya. Nakita ko siya, totoong buhay. Pagpapaliwanag ko pa. Galit na galit siya. Sabi ko kay Onyok, matulog ka na nga lang ulit. Panaginip lang yan. Parang naiinis sa sabi ni Onyok sa akin. Baka nga buhay pa si Pido. Baka napadpad lang sa ibang lugar. Sabi naman ni Tatang nang sabihin ko ito sa kanya. Sana sa panaginip mo ulit, tanungin mo siya kung ano ang nangyari. Baka matunto natin kung saan sila. Mga pahiwatig yan na buhay pa sila. Sabi naman ni Aling Barang nang konsultay ni Tatang tungkol sa panaginip ko. Pero paano nga kung buhay pa sila? Magpapatulong tayo sa mga kaibigan natin at taga-ibang isla at sa mga nagpupunta doon sa Kalayaan Island. Baka may makuha tayong balita, sabi ulit ni Tatang. Hanggang sa lupipas nga ang mga araw ay patuloy ang pagmumuni-muni ko. Kung sakaling babalik si Pido, sino ang pipiliin ko? Tatanggapin pa kaya ako ng asawa ko? Kahit na pumayag ako na si paring Onyok muna ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa niya. Baka mag-away sila. Yan ang mga salitang palaging sumasagi sa isip ko. Tatang, may nabalitaan ako tungkol dun sa grupo ni Pido. May nakakita raw sa kanila noon bago pa pumagyo at nakapagkwento sa akin. Sinasabi na may sumabotahe raw sa kanila bago pa raw ang bagyo dumating. Nasiraan na ang bangka ng grupo nila at wala daw dalang gasolina. Sino naman nagsabi niyan? Tanong ni Tatang. Doon, taga-ibang isla. Gusto mo puntahan natin? Kung gusto ninyo, kayo ang kumausap para mas klaro ninyong maintindihan, sabi pa ng kausap ni Tatang. Ako po si Noel. Noong bago bumagyo, may nakita akong palutang-lutang na malaking bangka, kaya lumapit ako at nagtanong. Ang sabi nila, nasiraan daw sila at nawawala ang gasolina nilang dala, at dahil ubos na raw ang gasolina nito, hindi na nila ito mapaandar. Hindi ko naman sila maisakay kasi pang 2 tao lang ang bangka ko, wala pa itong katig. Sabi pa nila, may sumabotahe raw sa kanila, sabi ni Noel. Sino raw? Tanong ko. Wala naman silang sinabi. Ang sabi lang nila, magpapalipas muna sila ng bagyo at nakiusap sila na magdala ako ng gasolina. Babayaran na lang daw nila, sabi pa nito. Hindi naman na ako nakabalik kasi sa lakas ng bagyo. Saka naisip ko rin, malaki ang bangka nila. Akala ko nakauwi na sila, sabi pa nito. Maaari mo ba kaming samahan? Kung saan banda mo sila nakita, sabi ni Tatang. Opo, sasamahan ko po kayo. Ako naman napapaisip, sino naman kaya nagpahamak kina Pido? Halos pagkukumpare sila at ang iba pa nilang kasama ay kamag-anak nila. Kung totoo ang sinasabi ng batang si Noel, sino kaya nag-traitor sa kanila? Sabi ko sa sarili ko. Margarita, halika na, matulog na tayo, pagyayaya ni Onyok. Hindi pa kasi ako makatulog, kakaisip sa sinabi ng bata. Pero may sumagi sa isip ko. Si Onyok lang naman ang hindi sumama sa kanila. Baka si Onyok ang gumawa para mawala si Pido. At kapag wala na si Pido, siya na ang aangkin sa akin na yun niya ang kanyang ginawa. Kapag totoo ito, hindi ko siya mapapatawad, sabi ko sa sarili ko. Margarita, halika. May mga tao daw na dumating galing sa ibang bansa. Mga pinalaya daw at dineport pabalik dito sa atin, sabi ni Aling Gloria. Bakit naman tayo pupunta doon? Tanong ko. Baka may balita sila kina Pido, saka sa asawa ko, dagdag pa nito. Hindi ko alam kung bakit pero napauo ako at sumama naman ako. Pero kung tutuusin, bakit naman ako mag-aantay kay Pido? Nandito naman na si Onyok. Onyok, halika, samahan mo kami. Pumunta doon sa bayan, makaibalita tayo doon, sabi ko kay Onyok. Kayo na lang, may gagawin pa ako, sabi naman nito.
Bakit kaya parang wala nang interes si Onyok tungkol sa balita kina Pido? Dahil ba nakuha niya na ako? Sabi ko pa sa sarili ko. Pagdating namin, hindi namin agad nakita ang mga tao. Kasama daw ito ni Mayor at may mga kausap. Dahil hinahanap pa raw ang mga kamag-anak nito. Kaya tumingin na lang kami sa listahan ng mga pangalan na nandoon. Saka sinabihan rin kami ng mga tao doon. Baka raw may kakilala kami para naman hindi na raw sila mahirapan na hanapin ang mga kamag-anak nito. Margarita, ikaw nga magbasa nito. Alam mo namang matanda na ako. Hindi ko na mabasa ang maliliit na sulat. Mga ilang minuto rin akong pabalik-balik sa mga pangalan. Pero may isang pangalan na alam kong kilala ko. Wilfredo. Yun pa lang ang nabasa ko, pero tumulo na ang luha ko. Binitawan ko na ang listahan at agad akong tumakbo sa may pintuan kung saan andun sa loob yung mga taong nasa listahan. Margarita, hintayin mo ako. Narinig ko na sabi ni Aling Gloria. Nagulat naman ang lahat nang bigla akong pagbukas ng pinto. Nakaupo silang lahat doon sa mahabang lamesa. Pero may isang mukha na talagang hindi ako pwede magkamali. Pido, sabay takbo ko sa kanya at muli ko nayakap ang asawa ko. Kung ano nakita ko sa panaginip, ayun halos ang itsura ni Pido. Pumayat ito at tumanda. Pero wala akong pakialam kahit ano pa ang itsura niya. Ang mahalaga, nandito na siya. Pero natigilan ako. Paano na pala si Onyok? Tatanggapin pa ba ako ng asawa ko? Tanong ko sa sarili ko. Mayor, aalis na po kami. Maraming salamat sa tulong ninyo na makabalik kami dito. Pagpapaalam naman ni Pido. Saka ng mga kasama niya nung pamalaot. Oo, buhay silang lahat at napakahaba ng kwento nila kung bakit sila nawala. Pagdating namin sa bahay, hindi ko alam ang gagawin. Kung ipagtatapat ko ba kay Pido ang lahat. Tatang, mano po, sabi ni Pido. Napayakap naman si Tatang at naiiyak sa tuwa sa nakita. Bago ka sana tumuloy sa bahay, may nais ako sabihin sa iyo at ipagtapat. Dahil sa nakalipas na ilang taong pagkawala mo, marami na nagbago dito. Kasama na si Margarita, na asawa mo. Sabi ni Tatang kay Pido. Tatang, wala na kayo dapat ipaliwanag pa. Alam ko na ang lahat, noon pa. Kaya nga, maniningil lang ako ngayon. Sa narinig ko, natakot ako. Ano kayang paniningil ang gagawin nila? Maya-maya lang, may narinig kaming kaguluhan sa labas. Ano yun? Tanong ni Tatang. Si Onyok, binubugbog ni namang Nestor. Siya pala ang sumabotahe sa lakad nila noon. Sinadya raw butasin ni Onyok ang bangka, saka hindi dalhin ang gasolina. Nagtaka raw sila kasi biglang hindi sumama sa kanila si Onyok nung araw na papalaot na sila. Mabuti naman kung ganon, sabi ni Tatang. Sige, dalhin niya na sa bayan para maipakulong na, sabi naman ng matatanda sa amin habang bitbit nila si Onyok. Ako naman ay labis ang tuwa dahil sa pagtanggap muli sa akin ni Pido sa kabila ng pagkakaroon ko ng relasyon sa kumpare niya. At sa pagkakataong ito, sa ilang taong pagkakawalay ko sa asawa ko, ay muli ko na naman natikman ang matamis niyang pagmamahal sa akin. Isang pagmamahal na walang kapalit. Ang ilang taong pangungulila ko kay Pido ay isang gabi niyang pinunuan. Isang gabing tila ba walang katapusan at maging ako ay parang ayaw ko na rin mag-umaga. Grabe ang hirap na dinanas namin sa ilang taong pagkakakulong, sabi ni Pido. Nang tumama raw ang bagyo noon, sira na ang bangka nila, kaya nagpalutang-lutang lang sila. Hindi naman daw sila tinamaan ng bagyo. Napadpad daw sila sa isang isla na hindi nasakop ng Pilipinas. Pinagbintangan daw silang nangingira sa kanilang karagatan. Napadpad raw kasi sila doon at tinulungan sila ng isang Pilipinong mangingisda rin. Pero ikinilong daw sila doon hanggang sa nilakad ng opisyal dito ang mga papeles nila para i-deport sila at pabalikin na lang. Habang nagkwento ang asawa ko ay napapaluha ako dahil sa hirap ng dinanas niya, samantalang ako nagpapaligaya kasama si pare.